Magandang umaga po sa inyo lahat. In Revelation 14:7 says, "Fear God with awe and reverence, and give Him glory and honor and praise in worship, because the hour of His judgment has come. With all your heart, worship Him who created the heaven and the earth, the sea and the springs of water." Amen. Ang lahat ng may takot sa Diyos ay patuloy na magpuri at ibigay po natin ang lahat ng karangalan sa ating Diyos na buhay. Amen. Sama-sama po tayo na umawit sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, God. Thank you.
Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord Jesus. Glory to your name, Yes, Lord, we thank you, Lord. Sing praise to God. Yes, Lord.
So, magandang umaga po sa bawat isa. Patuloy ko po kayong binabati sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Nawa po ang bawat isa sa atin ay nasa mabuting kalusugan at nasa mabuting kalagayan. Amen. So, bagamat tayo po ay online today, so patuloy po natin i-enlarge our capacity to receive His Word at wag po natin hayaan na manakaw ng kaaway yung mensahe na nais na iparating ng Lord sa atin today. Amen. So, bago po ako magsimula, let's pray. Heavenly Father, thank you so much sa araw na to. Nagpapasalamat kami, Lord, that binigyan mo kami ng pagkakataon na to receive your word, O God. Dalangin namin, Lord, na ang iyong banal na spirito ang manguna sa bawat isa sa amin. Fill us with your spirit, Panginoon, so that we can able to understand, Panginoon, and to apply kung ano, Lord, ang nais mong gawin namin. Pagpalain mo, Lord, ang bawat lalaki at babae, Panginoon, na nagbigay ng oras upang makinig sa iyo. Gawin mo, Lord, na matabang lupa ang aming mga puso, ang aming spirito, Panginoon, at mai-apply namin, Lord, ang mga salita mo, God. Pagpalain mo, Lord, ang araw na to at patuloy namin binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, last time po, tinuro sa atin ni Zoe yung awakening the leader inside you. So, nature natin o likas na sa atin na meron leadership abilities, diba? Kaya nga laging sinasabi sa atin na we are created in His image and His likeness, diba? At naniniwala din po ako na bago pa tayo isnilang dito sa mundong ito, no, na kasama na rin na binil-in ng Lord sa atin yung calling natin. Yan. Naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin ay may calling, no? Na sabi nga ng Ephesians 1 verse 4, bago palikhain ng sanlibutan, pinili niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya.
So, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Diba? The Bible often mention people being used by God. No? Marami tayong nabasa sa Bible na talagang mga tao na tinawag ng Diyos para sa specific purpose niya, para sa isang specific assignment niya. Diba? Kaya ang pag-uusapan natin today is stepping up into your calling. So, dahil alam natin na tayo ay may pagkatawag or may calling, so dapat maging malinaw sa atin na mag-step up tayo doon sa calling ni Lord. So, ano ba yung calling? Sabi dito, una, calling is God's initiative to bring people to Christ and to participate in His redemptive work in the world. Yan ha. So, malinaw na yung calling galing sa Panginoon. So, dahil ito ay initiative ng Lord para yung tao bumalik sa Kanya, diba? At yung mga taong bumalik sa Kanya, halimbawa tayo bumalik sa Panginoon, so nais ng Panginoon na maging bahagi ka, maging bahagi ako, dun sa gagawin niyang pagliligtas sa mundong ito. Yan. So, willing ka ba na maging kabahagi ng Diyos sa pagliligtas na gagawin niya? Kaya, ang Panginoon talaga ay merong plano, diba? Para sa salvation ng tao. At gusto ng Lord na kasama ka niya para sa gagawin niyang redemptive work. Amen? So, kung paano i-execute yon, diba? Meron siyang mga tinawag. Diba? Meron siyang mga code ones. Diba? Na makakatulong para mangyari yung plano niya. Yan. Sabi nga, stepping up naman, it means an increase in the amounts, speed, or intensity of something. So, to be proactive and dedicated to obtaining an outcome. So, kaya sabi nga ni Pastor Ador, hindi pwede yung pwede na. Diba? Kasi, kailangan talaga na maging proactive tayo. So, kailangan meron tayong gagawin, Kailangan tayo kumilos. Yan. So, kailangan galaw-galaw. Yan. Kailangan galaw-galaw tayo, maging dedicated talaga tayo. Kasi pag sinabi mong dedicated, gagawin mo yung lahat ng paraan, di ba? Gagawa ka ng effort, para matapos yung trabaho yun. Kaya pag sinabing step up into your calling, lahat ng paraan, yung pagka-advance, pagka-update, pagka-upgrade, gagawin mo yung para ma-execute mo yung assignment na binigay sa'yo ni Lord. Kasi sabi nga ng Proverbs 4 verse 5, get wisdom, get understanding. Ano daw yung kukunin? Get wisdom, get understanding. Do not forget my words or turn away from them. Yan. So, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Amen? So, at last 2 weeks, di ba, tinuro sa atin ni Elder Jam yung timeline ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, and we are in the last days, di ba? Nakita naman natin yung timeline that we are in the last days. So, nakikita na rin natin yung mga signs, di ba? Andyan na yung famine, di ba? Nakita natin yung gera sa Israel. So, wag nating baliwalain, Pero patuloy tayong maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. At bilang paghahanda rin, huwag tayong tumigil sa paggawa. Diba? Sa mga nag-aaral, huwag kayong tumigil na mag-aral. Diba? But aim for excellence pa nga diba? Sa mga nagtatrabaho, diba? Huwag po tayong mag-resign sa trabaho at mag-full time. Yan. Sa mga nagbi-business, diba? Basta kung anong ginagawa natin, just do it pa rin, Tuloy ang buhay, tuloy ang buhay. Kasi naniniwala ko, kapag umalis ka doon sa place ng assignment mo, parang iniwan mo na rin, yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Kasi sabi nga, our calling includes the use of our unique talents, abilities, and spiritual gifts. At yung calling kasi natin, hindi yan nakakahon sa loob ng church, diba? Sabi nga natin lagi, diba? Yung assignment natin is yung saan yung sphere of influence. So, kahit wala ka sa loob ng church, andun yung calling mo sa labas. Amen?
So, ito po yung verse na babasahin po natin sa Matthew 28 verse 18. Sabi dito, "And Jesus came up and spoke to them saying, All authority has given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of Jesus, in the name of Father and Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age." Yan. So, ito yung Great Commission. At ito nga yung commandment, diba, ng ating Panginoong Jesus, no, na ibinigay sa kanyang mga disciples. And we are His disciples too. Diba? Ano yung commandment ng Lord sa kanyang mga disciples? Make disciples. So, ibig sabihin, mag-reproduce sila, no? Nung katulad nila, na disciples din. So, make disciples of all nations. So, and teach them all things that Jesus has commanded. So, kaya klaro yung assignment ng disciples, klaro yung pinapagawa ni Lord sa kanila. At thankful tayo sa kanila dahil ginawa nila yung assignment nila. 'Di ba? Kasi dito tayo ngayon. So, tayo, ito yung binibigay na assignment din sa atin ni Lord. Yan. So, gagamitin tayo ng Panginoon, no? Tinatawag tayo ng Panginoon na gawin din tong assignment na to. Kaya, pag-aralan po natin uli yung Matthew 28. Yan. So, may mga ilang truths to ponder na pwede po nating makuha sa verse na to na makatulong sa atin para mas mag-accelerate pa tayo sa ating calling at maging confident tayo, no? Gawin yung pinapagawa ni Lord. Kasi 'di ba minsan hindi tayo nagiging confident kasi maaring natatakot tayo, feeling natin na hindi tayo karapat-dapat, 'di ba? So ngayon I'm praying and declaring na at the end talaga ng topic na to o ng pag-aaral na to, makatulong po to sa atin para mag-decide talaga na unahin natin yung pag-upgrade at yung pag-update sa mga bagay na pinapagawa ni Lord. Yan. Sabi nga, ano yung truth to ponder number 1? A divine calling is rest on God's authority. Sabi kasi ng verse 18, "And Jesus came up and spoke to them saying, All authority has given to me in heaven and on earth." Yan. Sabi niya, sabi dito, ang divine calling daw ay nakadepende, no, sa authority na binigay ng Diyos. So, ang divine calling, nakadepende yan or nakasalalay yan, no, sa authority ng Diyos. Yan. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples, "All authority has given to me." Diba? Ano yung significant na bakit kailangan pa sabihin ni Jesus na all authority has given to me in heaven and on earth? Diba? Gaano kahalaga yon na maipakita niya sa kanyang mga disciples at maintindihan ng mga disciples, no? So dito pinapakita ni Lord na walang boundaries yung kanyang authority, diba? Kasi in heaven and on earth, meron pa ba ibang place na pwedeng puntahan ng tao na hindi under authority ni Jesus, no? Di ba kahit siguro pumunta yan sa Mars, kahit pumunta yan sa Venus or sa ibang planeta or sa galaxy, sabi in heaven on earth. So walang boundaries. So ito po ay maging reminder sa atin, no? Yung authority ng ating Panginoong Jesus ay walang boundaries. Yan. Kaya, tignan natin yung Daniel 7 verse 13. So, sabi dito, "I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming, and he came up to the Ancient of Days. He was presented before him," at sabi dito, "and to him was given dominion, glory, and a kingdom. And all peoples, nation, and men of every language might serve him." O, walang boundaries, di ba? So, sabi dito, "His dominion is an everlasting dominion, which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed." So, 1,000 years ago noon, nireveal
ni God, no, kay Daniel, yung coming of Messiah. Sabi nga ni Daniel the like son of man. At ang nire-refer niya dito ay si Jesus. So, yung pangitain ni Daniel na darating ang isang Messiah, no? At tong Messiah ito ay maghahari, no? At paglilingkuran, di ba? Sabi nga niya, paglilingkuran ito ng all people, nations, and every language, no? Magsuserve sa kanya. At sabi pa dito na binigyan siya ng dominion, binigyan siya ng glory, at binigyan siya ng kingdom, di ba? At sabi dito, yung kingdom na yon is an everlasting kingdom. At makita natin, di ba? Ito yung pangarap ng lahat ng bansa. Kung maaari, yung kanilang pamahalaan is everlasting, di ba? Na hanggat maaari, yung kanilang bansa ay hindi mateterrorize, di ba? Hindi masasakop ng iba, di ba? At nakita din natin, di ba, last 2 weeks sa share nga ni Jams, na yung mga fulfillment ng prophecy tungkol sa second coming ng ating Panginoon. So, para sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Diba? So, yung vision na yun na nakita ni Daniel, ang kingdom na may establish ng ating Panginoong Jesus is yung kingdom that will not destroy. Diba? Kaya, sabi dito, authority can be vested in individuals, organization, institution, or governments. It is the power or right to give orders, make decision, and enforce to happen. So, yun po yung authority. Na ang authority ay pwedeng ibigay sa isang individual, sa isang organization, sa isang institution, or sa isang pamahalaan. At sabi nga, ito daw ay yung kapangyarihan o karapatan, no? Na kapag ang isang tao ay may authority, meron siyang karapatan na magbigay ng utos, di ba? Yung isang tao may authority, pwedeng gumawa ng desisyon. Di ba tama? Yung isang taong may authority ay pwedeng magpatupad, no, na mangyari no isang bagay. Yan. So, mahalaga na maintindihan natin, no, ano yung authority. Yan. Sabi, what is the importance of authority? So, una, bakit ba importante na meron kang authority, no? Na ang isang tao ay may authority? No? Bakit tayo kailangan natin ng authority? Ano ba yung importance nito sa atin? Sabi dito, to give orders or assignment. So, kasi walang authority, kung walang authority yung taong nag-uutos, di ba? Or magpapatupad ng isang decision. So, hindi ito basta-basta susundin, di ba? Hindi ito masusunod. Tama? Kaya nung sinabi ni Jesus sa kanya mga disciple na He has all the authority, malaki ang impact ito sa kanila. Kasi parang ang sinasabi ni Jesus sa kanya mga disciples, di ba? Yung inuutos niya sa kanila, hindi niya na kailangan humingi ng approval ng iba. Di ba? Kaya yung inuutos nila sa kanya mga disciple, pwede talaga na magkaroon ng katuparan yon. Kasi meron nga siyang authority. Diba? Pero paano ginamit ni Jesus yung authority niya? So, yun ang tignan natin. Kasi sabi nga dito, but one thing Jesus also did was often make bold claims. Diba? Yung mga kiniklaim niya, and ask for bold things to take place. Yan, napansin niyo yun? Kaya nga sabi ng mga disciple niya, di ba? Who is this man? Even the storm obey him, di ba? Nagulat yung kanyang mga disciples na parang kahit yung hangin sumusunod sa kanya, di ba? Yung mga demons, pag kinaus out niya, sumusunod. Nakakapagpagaling ng may sakit, no? Alam niya how authority works, di ba? Kasi alam ni Jesus, saan ba nanggaling yung authority na yun? Saan pa galing yung kapangyarihan na yun? Diba? Sabi dito, kaya kapag alam daw natin na yung nag-utos sa atin, na nagbigay sa atin ng assignment, merong full authority, diba? Ang tindi ng backup ko. Diba? Parang sa mga recommendation, diba? Pag sa trabaho, kapag meron kang recommendation, lalo na sa mataas sa company,
malamang no, pag nakita yan ng HR, accepted ka na. Diba? No, maiiba yung confidence level natin. Diba? Kaya when our calling is rested on God's authority, we have the confidence to use it. Yan. Kaya sabi ng Biblia diba, sa Luke 2:52, kaya alam ni Jesus paano mag-works yung authority niya. Sabi ng salita ng Panginoon, He increased in wisdom, in stature, favor with God and man. So kaya kung ipapalo natin yung pattern ng ating Panginoong Jesus sa paglago niya, diba? Malalaman natin how authority works, diba? At sabi nga ni Lord, magagawa nyo rin, no? Yung ginagawa ko, greater pa dyan. So, pag-aralan natin, no? How authority works, diba? So, patuloy tayong mag-increase in wisdom, patuloy tayong mag-grow in stature. So, para yung favor and man in God, masecure po natin. So, sabi nga natin kanina, diba? Na kapag yung utos is galing from the highest authority, ay mangyayari. Naalala nyo po yung sa Gilas, diba? Yung kay Tim Cone, dahil nga nag-step down si Chot Reyes para mag-coach, diba? So, may mga lumabas na pangalan na pwede mag-coach. Pero sabi nga ni Tim Cook, kung siya lang ayaw niya, no, ayaw niya mag-coach. Pero dahil ang nag-utos sa kanya is si Ramon Ang, sumunod siya. Siya yung nag-coach ng Gilas. Dahil nga from the highest authority. So yung may-ari na mismo yung nagsabi sa kanya, no, mag-coach ka. So wala siyang nagawa, sumunod siya. Kaya sabi dito, our divine calling is legitimate. It comes from the highest authority. So, kaya yung pagkatawag po sa atin ng Panginoon, yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon, legitimate yan. Diba? Kasi, yung pagkatawag sa iyo, may authority. Yung tumawag sa iyo. Diba? Yun ang napakahalaga doon. Yung tumawag sa iyo, yung tumawag sa akin, comes from the highest authority. Kaya mapalad po tayo dahil hindi po basta-basta nagmula yung ating assignment. Hindi basta-basta, 'di ba? Yung nagbigay sa atin ng authority. Yan. Kailangan lang natin i-exercise how it will works, 'di ba? Sabi ko nga kanina, grow in stature, grow in wisdom, 'di ba? Kasi sabi natin kanina, yung pag-step up is to increase. So, kailangan natin mag-increase in wisdom, no? Mag-increase in knowledge, no? Mag-increase in stature, para yung favor with God and favor with man, no? Masecure po natin. At doon, mararanasan natin talaga yung how authority works. Amen? So, pangalawa, ano ba importance ng authority? Sabi dito, it create opportunities. Yan. So, kapag may authority ka, makakapag-create ka ng opportunities. Kasi sabi ng Matthew 18 verse 18, tandaan ninyo, anuman ang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. So, tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. So, pwede tayong mag-create, diba, ng opportunities. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So, the man with authority don't wait for opportunities, but he create opportunities. Yan. So, everything we need to fulfill our calling on earth is available to us. Tama, diba? Kaya kapag hindi pa natin nakikita na nagmamanifest, no, mag-operate tayo sa authority na binigay sa atin ng Diyos. No? Create opportunities. Kaya, una natin gawin is gawin natin to in spiritual realm. Diba?
sabi nga tayo ay nabubuhay sa dalawang realm, in spiritual and in natural. So, gawin natin yung mga bagay na permissible sa Lord, dapat alam natin, diba? Kaya nga sabi ko kanina, step up, diba? Increase our knowledge, increase our knowledge sa Panginoon. Para alam natin, ano ba yung mga bagay na permissible sa Panginoon? At doon makakapag-create tayo ng opportunities, diba? Kaya ang sabi, when we operate in God's authority, His power will manifest. Yan. Kapag alam na natin mag-operate doon sa authority na binigay ni Lord, at makikita natin, magmamanifest yung kapangyarihan na yun. At doon makaka-create tayo ng opportunities. Amen? So, lagi natin unahin yung spiritual realm, di ba? Kasi minsan nagkakamali tayo. Lagi natin nauuna yung natural bago yung spiritual. Di ba? Kaya sabi dito, we live in two realms, the natural and the spiritual. We need to be able to know how to live in this spiritual realm in a way that affects the natural realm. So, naalala ko yung laging tinuturo sa atin dati ni Pastor Wilson, di ba? Lagi dapat tayo angat, di ba? Kung andito yung natural, dapat andito yung spiritual, dito tayo lagi sa taas, di ba? Amen? Kasi sabi nga ni Lord kanina, di ba? He has all authority given in heaven and on earth. So, yung right understanding, how it will works, napaka-importante. Kapag hindi natin naintindihan na dapat unahin yung spiritual realm, lagi natin makikita yung sarili natin in trouble. Why? Because lagi natin ginagawa na makipag-deal in natural. So, laging unahin natin makipag-deal in supernatural. Yan. Amen? So, pag alam natin yung tamang protocol, how to use the authority, it really matters po talaga. Kailangan yun na maintindihan natin. Amen? So, pangatlo, authority make things happen. Yan. So, kapag may authority ka, may kakayanan ka na mangyari ang isang bagay. So, kanina sabi natin, kung may authority, pwede mag-create ng opportunities. Pero ngayon, kapag may authority ka, may kakayanan tayo na mangyaring isang bagay. Tama po, di ba? So, yung mga nag-i-implement nga sa atin, di ba? Yung mga ini-implement. So, nangyayari talaga yun. Pag ginawa na ng utos yun, dapat mangyari, di ba? Sa ating bansa. Pag meron ng nilabas ng executive orders, ganyan-ganyan, So, nangyayari. So, ganun ka-importante ng authorities. Authorities make things happen. So, merong kwento dito sa Acts 5 na merong isang taong may authority, na talagang sinunod yung kanyang payo ng mga tao. Makita natin kung sino yun. Sabi dito, ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang Pariseo, guro ng kautusan. Si Gamaliel, yung tinutukoy ko po. Siya ay isang guro ng mga Pariseo, mga teachers of the law. At ginagalang ng buong bayan. Makita nyo, talagang meron siyang authority. Isa siyang guro at talaga yung buong bayan ay andun yung pag-honor sa kanya. Sabi niya dito, inutos niyang ilabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyo mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Theodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at naakit ang mga 400 tagasunod. Ngunit nang mamatay siya, nagkahiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ng maraming tauhan. So, sinasabi niya lang to yung may mga sumulpot na mga ibang faith, Tapos marami ring nahikayat,
maraming mga sekta na nagsulputan ng kanilang panahon at meron din talaga naging followers. Kaya dito, akala ng mga tao, no, yung bagong tinuturo ng mga disciples ni Jesus, ito ay bagong sekta. Diba? Kaya sabi dito, nang napatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod. So, iniisip ni Gamaliel na dahil wala na si Jesus, no, dahil patay na si Jesus, umakyat na sa langit si Jesus, no, sabi niya, kung tulad din naman to ng tong sekta na to, ng mga apostles, ganun din mangyayari dahil wala na ngayong kanilang pinuno. So, pero sabi niya dito, kaya't ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito, hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano or kilusan mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ito mahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. So, di ba makita natin dito na kapag ang isang bagay ay mula sa Panginoon, di ba? No one can stand against it. Yan. Kaya sabi ko kanina na ang authority makes things happen. No, sinunod nila yung payo ni Gamaliel. Sabi ni Gamaliel, no, hayaan na nilang yung itong mga disciples na to. So, dahil si Gamaliel ay may authority, so kung ano yung pinayo niya, sinunod ng mga tao. Kaya sabi dito, sabi nga ni Pastor Awi, the most powerful position on earth is under authority. So, dahil nga si Gamaliel ay may authority, sumunod sa kanya yung mga tao. So, yun yung importance na merong authority, di ba? Kasi kapag may authority ka, it gives power. Sabi ng Luke 9 verse 1, then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and cured disease. Diba? Binigyan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga disciples. Diba? He gave them the right to cast out demons. He gave them the power, no, to heal the sick. At nakita natin yan, nabasa natin, di ba? Na ang mga disciples ay nakapagpalayas ng demonyo, no? Na ang mga disciples ay nagpagaling, di ba? So may mga verses yan sa Biblia na makikita natin. Tulad nung sa Acts 3 verse 5, di ba? Nung si Peter ay nakita niya na nakapagpagaling siya, di ba? Even sa Acts verse 16. Diba? Si Paul, no, nakapagpalayas ng demonyo. So, basahin nyo na lang po yung mga verses na yan sa Acts 3 verse 5, tapos yung sa Acts 16. Yan. Sabi dito, when Jesus sent His disciples, He equipped them with power and authority to get the job done. Diba? Yun ang maganda sa Panginoong Hesus. Diba? Kapag tayo ay sinent niya, di ba? Hindi niya gagawin na hindi tayo effective. Hindi gagawin ni Lord na hindi tayo magiging efficient sa pinapagawa niya. Di ba? Kundi patuloy niya tayo ini-equip with power and authority, no? Para magawa talaga natin yung trabaho niya. Di ba? Kaya ano man yung magiging obstruction, ano man yung magiging problema, malalampasan natin yun. Kasi nga, binigyan niya tayo ng authority. Authority to make things happen, di ba? Authority to create opportunities. At, sabi natin kanina pa, authority to give orders or assignment. So, mahalaga po yun. Amen? So, sabi dito, if we are going to step up into doing the works of Jesus, we will need the essential ingredient. Sabi nga, kung tayo daw ay gagawin natin yung trabaho ng ating Panginoong Hesus, no? So, yung kinumand niya sa atin na assignment, meron daw tayong kailangan na ingredients. Yan. Ano po yun? Authority. Kasi nga, a nobody person can be somebody when God gave
them authority. A nobody person can somebody when God gave them authority. Yan. So, ganun po kahalaga ng ating authority. At pangalawa, sabi dito, a divine calling qualified a person to do the work. Yan. So, yung calling mo, so dahil ang Lord ang tumawag sa iyo, no, kinuwalify ka niya para gawin yung trabaho. Diba? Halimbawa nga, kung nagka-apply ka, nagtatrabaho ka, diba? Kung yung mismong may-ari ang nag-hire sa'yo, diba? Wala nang ibang pwedeng magtanong, bakit po siya yung napili mo? Diba? Yun na yung highest in authority. Diba? Kaya yung calling mo, yung calling natin, yun yung nag-qualified sa atin para gawin yung isang trabaho. Kasi sabi dito sa verse 19, go out and train everyone you meet far and near in this way of life, marking them by baptizing in the threefold name, Father, Son, and the Holy Spirit. No? Sabi nga sa ibang version, go out, go into all the world. Yan. So, Jesus giving us the right to make disciples of all nations. So, binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na to make disciples. Diba? Kaya makita natin kanina, diba, na how authority works. Diba? Yung authority na binigay sa atin ng Lord nga is without boundaries. At kaya niya pinrepare talaga yung kanyang disciples for 3 years. No? He trained them. Bakit? Para maging trainer. Kasi sabi niya, go out and train everyone. So, tinrain niya para maging trainer. Dinisciple niya para maging discipler. Diba? Kaya, bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoong Yesus. At sa pagkatawag na yun, no, kinuwalify ka niya. Diba? Sabi dito, your divine calling qualified you to do the work. Paano? Paano ba na yung calling mo is na-qualified ka? Sabi dito, we are chosen. Sabi ng Matthew 22 verse 14, for many are called but few are chosen. So, dahil sa calling mo, kinuwalify ka ni Lord. Diba? Example nga, diba? Yung mga cabinet members or mga secretaries, diba? Ng ating gobyerno. Yung mga taong yan, hindi naman sila voted, diba? Hindi sila elected. Tama? Ano sila? Chosen. Chosen by the President. Yan. Kaya yung ating mga cabinet members, di ba? Ang ini-execute niya, yung gusto mangyari ng Presidente. Di ba? Hindi yung gusto nila. Sinusunod lang nila kung ano yung inutos ng Presidente. Kaya sila ay chosen. Kaya kahit minsan naisip natin na, parang hindi naman siya qualified dun sa trabaho or assigned na position. Pero dahil nga sila ay chosen by the President, na-qualify sila dun sa position na yun. Kaya yung mga ating cabinet secretaries, privilege nila yun na binigay ng Presidente sa kanila. Yan. Kaya pwede rin sila alisin ng presidente na nag-appoint sa kanila. Kapag hindi na sila naging effective, hindi na sila naging efficient, diba? Kasi hindi sila elected Hindi na kailangan ng impeachment, diba? Hindi na kailangan ng ganun kasi they are not voted ng taong bayan. Kaya ngayon din po, diba, nalalapit na eleksyon, sa Monday, eleksyon, Monday nga ba? At sa 30, yan. So, maging wise po tayo. Sino yung mga dapat natin i-elect? Yan. Tingnan natin, mga effective leaders ba to? Or efficient leaders ba to? Diba? Tingnan nyo yung dati nilang track record. Yan. At kung bago lang, wala pang experience, tingnan nyo yung pagiging fruitful nila. Pwede nyo yung pagbasihan sa pagboto.
Let's pray talaga, no, lalo na sa ating mga SK, no, sa ating mga kabataan na magiging leaders. No, wag sila kainin ng hindi magandang sistema ng ating gobyerno. Bagkos talaga makapag-rise up si Lord ng mga new set of leaders, di ba? Na talagang maglilingkod sa bayan. Yan. Let's pray for them. Yan. So, tayo din sa loob ng church, kapag tayo po ay napili, no, na maging katuwang o sa isang responsibility, sa isang assignment sa loob ng church, no, privilege po natin to, di ba? Kaya gawin natin yung best natin, no. Sabi nga, kung paano yung mga cabinet secretaries ginagawa nila kung ano yung gusto na mangyari ng presidente, ganon din yung gagawin natin. Kung ano yung gusto na mangyari ni pastora, naka-align dun sa gusto na mangyari ng Panginoon para sa church, yun po yung susundin natin, no? Huwag tayo magkaroon ng sariling agenda. Yan. Kundi, kung ano yung mga nakikita natin, pwede natin i-suggest, no, kung ito ay naka-align, no, sa mandate ng church, no, pwedeng maisama. Yun po. Basta wag mawawala sa ating mind na tayo po ay chosen, no. Sabihin nga natin that I am chosen by God. Yan. Tayo ay pinili. Amen? So, pangalawa, bakit tayo na-qualify, ano? We responded to His call. Yan. No, tinanggap natin. Yan. Kasi marami naman tinatawag eh. Diba? Sabi nga natin kanina, many are called but few are chosen. So, hindi lahat ng tinawag ay tumugon. Yan. Sabi dito, God wants to establish His kingdom here on earth and we are the one God will use to establish it. So, dahil nga, sabi natin, merong gagawin si Lord, diba, na redemptive work. So, kailangan niya ng mga tao na tumugon para mag-execute, diba, ng plano na to. Diba? Hindi kailangan na bumaba si Lord at siya ay mag-execute ng plan niya. Yeah. Parang ganito. Diba, nung tayo ay na-colonize ng Spaniard, diba? Hindi naman pumunta yung king dito sa Pilipinas para tayo ay masako. Diba? Meron lang siyang mga senate, diba? Na mga gobernador noon or mga leaders noon ng Spanish para sakupin tayo. Ganon din. Hindi kailangan na si Lord ay bumaba dito para tayo ay ma-extend yung kingdom niya. But God will use us nung tayo mga taong nag-respond, tayo ang gagamitin ni Lord. Amen? Kaya nung ang ating Panginoong Hesus ay umakyat na, no, sa langit, nais niya yung mga disciples niya na i-extend, sila yung gumawa, no? Kaya kinuman niya talaga na i-influence yung mga tao sa kingdom government. Yan. So, tayo mga tinawag ni Lord, diba? No? Kinuwalipay niya tayo. Kaya nga, marami rin tayong nababasa, diba, sa Bible, na hindi naman perfect na tao. Pero tinawag sila ni Lord. Diba? Yun ang maganda sa Panginoon. Kahit hindi tayo perfect, tinawag tayo ni Jesus. Pinili niya tayo. Dahil yung standard na ginagamit ng Lord is iba sa standard ng tao. Diba? So sabi ng 1 Corinthians 15:9-10, For I am the least of the apostles and not fit to be called an apostle because I am persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and by His grace toward me did not prove vain. But I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me. Diba? Sabi din ng 1 Timothy 1:13, Even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and violent transgressor, yet I shown mercy. To si Paul, diba? Kung tinignan ni Paul yung dati niyang ginagawa sa church, no, tingin niya hindi siya fit para maging apostle. Diba?
Kasi kung yung qualification na gagawin ni Lord is based dun sa nakaraan natin, siguro si Paul hindi na siya fitted, di ba? Kung ang basihan is yung nakaraan natin, hindi na, maraming lingkod na Lord, malamang na hindi naging qualified. Diba? Kaya, salamat sa Panginoon dahil hindi niya tinitignan yung past natin. Diba? Ang tinitignan ni Lord yung ating obedience. No? Sabi ko nga yung pag-respond natin ng tama sa pagkatawag niya. Yun yung tinitignan ng Panginoon. Diba? Kaya tayo po ay narito ngayon dahil tayo po ay tumugot sa panawagan ng ating Panginoong Hesus. Kaya lagi tayong maging mapagpasalamat sa Kanya, diba? Na si Lord hindi nakatingin sa past natin. Sabi ng 2 Corinthians 3, verse 5, kung sa aming sarili lamang ay wala kaming kakayanang gawin ito, subalit ang aming kakayanan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayanan maging lingkod ng bagong tipan, isang kasunduan, hindi ayon sa kautusan nakasulat, kundi ayon sa Spirit. Sapagkat ang kautusang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. So, kaya ang calling po natin ay isang covenant. Kasi sabi diyan, no, isang kasunduang hindi ayon sa kautusan, kundi ayon sa Spirit. Diba? Kaya nung sumugot tayo sa panawagan ng Diyos, covenant na po yun. Ano pa? Bakit tayo na-qualify, diba? Tulad ng kanyang mga disciples. Sabi dito, tayo ay naging disciples, no? We're being disciples. Tulad ng kanyang mga disciples, no? Dumaan sa process, diba? Kaya sila naging discipler kasi naging disciples sila. Kaya sila naging trainer kasi na-train sila. Yun yung nag-qualified sa kanila, yung calling nila. Sabi nga, kailangan na dumaan talaga tayo sa process, diba? Kasi bakit kailangan natin dumaan sa process? Kasi kung ano yung process na pinagdaanan natin, yun din yung process na pagdadaanan ng iti-disciples natin. Diba? Kaya, paano kung wala kang dinaan ng proseso? Ano yung gagawin mo dun sa iti-discipler mo? Diba? Sa iti-disciples mo? Kaya nga sabi, process will qualify you to your assignment. Yan. Diba? Parang sa nag-work. Yan. Halimbawa, kapag po ba tayo ay nung unang na-hire, first day, anong unang ginawa sa atin nung first day ng trabaho natin? So, first day ng job at yung pinagawa sa atin. Pinagtrabaho na ba tayo kagad? No? Lalo na kami, anong na-hire po kami, sa ano po kami, operation. So, nung na-hire kami, hindi naman po kami kagad sinabak dun sa mga equipment, sa mga machineries eh. Ang una pong ginawa sa amin ay diniscuss yung company profile. Tapos, so, sinabi sa amin, ano yung magiging expectation, diba? Ano ba yung magiging trabaho namin? So, and explain. Talagang, tinakil sa amin yung mga responsibilities ng isang empleyado. Yun. At, dun sa mga equipment na yun, tinuruan kami paano gamitin. Tinrain kami. Hindi kami basta nilagay doon. Diba? Kaya may dapat talagang process na sundin. So, ganun din nangyari sa disciples ni Jesus, diba? For 3 years, under training sila sa ating Panginoong Jesus. At tayo ngayon, no, yung ating ginagalawan, diba? Yung pagiging disciples, no, talaga tayo ay ini-equip. Diba? Sabi nga dito, when we are called up, we need to be willing to accept and equip. No. That may mean changing or it may mean sacrificing the things that we do. Tama, diba? Talaga minsan sakripisyo. Yung mga trainings, sakripisyo, diba? Yung
yung mga equipping. Yan. Sabi dito, the important thing is that we are willing to be part that God is calling us into. We need to be willing to be qualified that God has called us. Yun, dahil nga tayo ay nag-response, diba? Dahil tayo ay naging disciples. So, may mga sinakripisyo po tayo. At ang isang maganda sa Panginoon is, sabi niya, hindi nawawala ng kabuluhan yung mga sacrifices na ginagawa natin sa Lord, di ba? Amen? So, pangatlo po, sabi dito, a divine calling is aligned with a purpose. Yan. So, yung divine calling natin, yung pagkatawag ni Lord sa atin, may purpose po yun, naka-align yun sa isang purpose, no? Sabi niya dito kasi, Then instruct them in the practice of all I have commanded you. I will be with you as you do this day after day, right up to the end of the age. So when God called a person, it is aligned with the purpose. He has always a reason behind it. Diba? Kapag ang isang tao ay tinawag niya, may purpose po yun. May dahilan kung bakit. Diba? Hindi yung, lika nga, no? Wala lang. Hindi ganun si Lord. Kapag meron siyang tinawag, meron siyang plano. Meron siyang purpose. Kaya, diba, nabanggit natin, diba, sila Moises kanina. Bakit siya tinawag, para saan? Sabi nga, He called Moises when God hears the oppression of His people. Diba? Tinawag si Moises nung narinig ni Lord yung pag-iyak, yung paghihirap. Nakita ni Lord yung paghihirap ng tao niya. Kaya tinawag niya si Moises para i-lead them out sa Egypt. He called Gideon. Bakit niya tinawag si Gideon? When God hears the cry out of Israel because of the Midianites, diba? He called Joshua. Bakit? When his servant Moses died, diba? Here's Joshua, diba? Para ipagpatuloy yung journey nila, diba? He called David. Bakit? Nung walang gustong lumaban kay Goliath, kasi 'di ba, ang laki ni Goliath, no? Nung sobrang takot nila, no? He called David. Yeah. He called Samuel, no? Bakit? Nung yung priesthood ni Eli is hindi na nagiging effective, 'di ba? He called Peter. So una, si Peter is a fisherman, pero sabi ni Lord, come follow me and be fisher of men, 'di ba? He called Paul. Tinawag niya si Paul para ano? Diba? Para yung gospel makarating sa mga hintil. Diba? He called his disciples. And he called you to extend his kingdom here on earth. Sa lahat ng tinawag ni Lord, diba? Meron siyang assignment at may purpose. Kasi ang maganda pa sa Panginoon, hindi siya nagkamali. Yan, no? Sabihin mo sa sarili mo, si Lord ay hindi nagkamaling tinawag ako. Yan. Hindi nagkamali. Sinasabi ko din po to sa sarili ko. Diba? Na hindi nagkamali ang Panginoon na tinawag niya tayo. Yan. Sabi nga, meron siya laging reason, diba? Sa bawat nilikha niya. Diba? Kaya, tandaan natin na God is sovereign and He know what is doing. Alam ni Lord kung ano yung ginagawa niya. Hindi man natin maintindihan, hindi natin maunawaan, no? Let it be na lang, hayaan natin si Lord, diba? Trust. Yan. So, sa pang-apat, divine calling provide with a promise. Yan. Sabi niya kasi dito, diba, sa verse 20, teaching them to observe that I have commanded you. So, kung ginagawa natin yung trabaho na pinapagawa ni Lord sa atin, yung assignment natin. So, sabi ni Lord, no, yung pangako niya, sabi dito, I am with you always, even to the end of the age. Yan. Kaya sa ating pagsunod, diba, sa task, kahit marami tayong ma-experience sa mga hindrances, no, para hindi natin matapos to, makita din natin na, 'di ba, napakarami din sa mga tao na ginamit ni Lord na nagkaroon ng problema, 'di ba? Hindi naman siya easy journey.
Diba? Yung mga taong binanggit ko kanina, diba? Madami din silang mga flaws, diba? Marami silang mga character na hindi naging maganda. Pero lagi nating pangahawakan yung pangako ng Panginoong Hesus, diba? Huwag mawawala yung pinangako ni Lord sa iyo. Huwag mong bibitawan yung mga salita na binigay niya sa iyo, di ba? Kasi yun yung magiging angkla natin. Yung mga pangako ng Diyos, yung mga salita ni Lord na binigay sa iyo, huwag mo yan bibitawan. Amen? So, kaya makita natin, di ba, yung kanyang mga disciple, kahit na-experience nila yung mga persecution, kung ano-anong accusation, di ba, sa kanila. Naalala nyo yung sa Acts, na they are filled with the Holy Spirit, di ba? Sabi ng mga tao sa kanila, mga lasing yan, di ba? Pero dahil nga, iba na rin yung kanilang language, no? Inisip ng mga tao lasing. Di ba? Kaya ano sabi ni Peter, di ba? Na-explain ni Peter sa kanila, hindi mga lasing yan. Diba? Kasi in a natural mind, hindi natin talaga minsan maintindihan how God works. Diba? Kapag paiirali natin yung isip natin, kung ano lang nakikita natin, hindi natin maintindihan minsan paano ba kumilos ang Diyos. Kaya yung promise niya, wag yun mawawala sa atin. Lagi natin babalikan yung pangako niya. Amen? So, kung paano yung mga disciples, no, hindi iniwan ni Lord, 'di ba? Kahit nga nung pumanik na siya sa langit, 'di ba? Now he is seated in the right hand of the Father. Kahit pumanik na siya, iniwan niya, no, ng isang pangako kanyang mga disciples, no. Binigay niya ang Holy Spirit, 'di ba? 'Di ba? Sabi nga dito, God never abandoned us. Diba? He gave us His Spirit, diba? Para tuwing ginagawa natin yung trabaho na pinapagawa ni Lord, dahil darating talaga yung panahon na magkakaroon tayo ng takot, magkakaroon ng kakulangan, magkakaroon ng problema, binigay niya sa atin yung Holy Spirit. Diba? Binigay niya yung Holy Spirit sa atin para i-empower tayo. So, kaya, sabi nga, bilang tao kasi, diba, hindi talaga minsan maalis yung sa atin yung makaramdam na hindi tayo, karapat-dapat dun sa work na binigay ni Lord, diba? Nakaramdam tayo ng takot, diba? Pero si Lord, He never get tired para i-encourage ka, 'di ba? Hindi siya nawawala ng taong gagamitin. Yan, para tumulong sa atin, tulungan ka, 'di ba? Kaya sabi dito, whenever you are at your calling, know that God is there walking with you. Yan. Kung asan na tayo sa journey natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, lagi nating isipin na kasama natin si Lord. So, don't give up. Even on the hard days, know that He is good. Don't let circumstances dictate your outlook, but focus on God's promises. Sabi nga, when we try to do something in our own strength and leave God out of the equation, yan. Kapag ginagawa natin yung assignment natin nang wala ang Panginoon, sabi dito, we just get worked out and frustrated by our mistake and failures, di ba? Pag wala sa equation si Lord, mapapagod lang tayo, mapuprustrate tayo, di ba? Kaya sabi dito, when we lean onto God and step up in our calling, surely we will be able to finish our assignment, di ba? Kaya lagi tayong dapat mag-upgrade, di ba? Dapat lagi tayong updated sa ginagawa ni Lord. Diba? Para talaga matapos natin yung assignment natin. Diba? Kaya dito po ako magtatapos. No?
sabi nga natin kanina na yung divine calling natin, initiative yan ni Lord, diba? Para gamitin tayo to extend His kingdom. Kaya yung calling natin, yun yung nag-qualified sa atin para gawin yung trabaho ni Lord, diba? Kaya binigyan niya tayo ng mga abilities, binigyan niya tayo ng skills, diba? Ng talents, para patuloy na magamit natin sa sphere of our influence. Pero, mas nais ni Lord na maging refine yung character natin over dun sa mga binigay niyang gifts and talents and skills natin. Kaya, kailangan talaga natin dumaan sa process. Diba? Mahalaga sa Lord yun yung process. Diba? So, habang ginagawa natin yung trabaho na binigay ni Lord sa atin, di ba? Hindi tayo iiwan ni Lord. Lagi natin siyang kasama. Kaya, continue to believe what the Bible said. Continue to believe in His promises, di ba? Amen? So, habang tayo po ay patuloy na ginagawa, no, yung calling niya, at patuloy natin itong pinupursue pa in excellent way. No? Patuloy na sasamahan tayo ng Panginoon para matapos talaga yung trabaho niya. Amen? So, dito po, maraming salamat po sa bawat isa. Salamat po sa pakikinig ninyo. At sabi ko nga kanina, I continue to pray and declare, no, na talagang let's pursue na mag-increase tayo, no, sa ating calling, di ba? Mag-step up tayo sa ating calling. Amen? So, don't settle, no? Lagi, go up higher, di ba? Go up higher lagi. Amen? So, maraming salamat at patuloy na pagpalain po tayo ng Panginoon. I-empower niya tayo. Talagang matapos natin, no, yung pinapagawa niyang assignment sa atin. Amen? Tayo po ay manalangin. So, Heavenly Father, thank you so much sa hapong ito. Salamat, Lord, na binigyan mo kami ng mga katotohanan na maaari namin, Lord, na pagbulay-bulayan pa. Salamat, Lord, that you have revealed sa amin, Panginoon. Yung authority mo is no boundaries, Panginoon. Salamat din, God, na huwag mo hayaan na makita sa amin na patuloy na hindi namin magamit yung authority na binigay mo sa amin at wag din namin ito gawin, Lord, na ma-abuse namin. But help us to understand how it will works, Panginoon, so that, Lord, we can able to create yung mga opportunities, Panginoon. We can able to make things happen, Panginoon, dahil sa authority yung ibinigay mo. Salamat, Lord God, sa bawat isa na patuloy na mag-step up kami sa calling namin, Panginoon. Kung paano na kailangan namin mag-increase ng knowledge, kung paano kailangan namin mag-increase in wisdom, kung paano, Lord, na kailangan namin mag-increase in stature, Panginoon, so that, Lord, we can able to secure yung favor na sa'yo at yung favor, Lord, sa mga tao. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito, Lord God, that kung kailangan namin na dumaan sa proseso, Panginoon, so that, Lord, we can reproduce, Panginoon, ng katulad din namin. Na binigyan mo, Lord, kami ng command na go and make disciples, Panginoon. Kaya salamat na in-equip mo po kami ng mga bagay na kailangan namin upang matapos namin, Lord, yung assignment na binigay mo po. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Continue, Lord, to empower us with your Holy Spirit, Panginoon, so that we can able to do, Panginoon, lahat ng gusto mo na gawin po namin dahil nais ka namin na ma-please, Lord Jesus. Kaya salamat, Lord, sa empowerment, salamat sa strength, salamat sa strategies, salamat, Panginoon, sa wisdom, salamat, Lord, sa grace, Panginoon, salamat, Lord, sa provisions mo po, Panginoon, at patuloy namin, Lord, ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all.